magandang araw po, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ang topic po natin ngayon sa video na to is sasagutin ko po ang tanong ni Ma'am Mary Ann Ilustrisimo ng isang magiting at masugid nating taga-subaybay. Sabi niya, Ma'am, nilalagnat po ako. Kakalagay lang ng implant ko noong November 19. So, sa ngayon po, ang petsa po ngayon is November 24. 19, 20, 21, 2, 3, 4. So, almost 6 days na po siya nakakalagay lang yung contraceptive implant. So, sa mga hindi po nakakaalam, ang contraceptive implant po ay isang flexible rod. Maliit po na bagay na linalagay po sa mga babae dito sa ilalim ng kanilang braso, dito po, na kung saan ang goal po nito ay para hindi po sila mabuntis. Isa po itong contraceptive na device. Okay po, ang concern po ni Ma'am Mary Ilustrisimo is nagkalagnat po siya. After mailagay yung implant niya, 6 days ago na po. So, ngayon, ang payo ko lang po sa iyo, Ma'am Mary, ay, yes, mas mahalaga na bumalik po kayo doon sa clinic or doon sa health center na kung saan doon po inilagay yung inyong implant, contraceptive implant. Okay, bukod po sa lagnat, ano pa po ba yung mga palatandaan na kung saan is kailangan nyo na magpakonsulta or mag-follow up sa doktor? Yun, lagnat. Okay po, ano pa? Yung pamumula dito sa insertion site. Namumula siya, medyo mainit kapag hinawakan, tapos masakit, makirot dito sa pinagpasukan po ng implant, ayan, tsaka meron pong liquid na nagli-leak, possible na baka dugo or nana, ayan, makate, ayan, ano pa, signs of blood clot, okay, sa inyong binte, parang sobrang sakit ng binti nyo, namamaga, okay po, nagbago na yung kulay, at ganun din po, kung sa tingin nyo, meron po kayong simptomas na kayo ay buntis, at o kaya naman yung implant na nilagay sa inyong ilalim ng inyong braso ay teka, parang naiba yung parang lumihis or teka, asa na? Parang hindi ko makapa. Lahat ng mga sinabi ko po ay senyales na po na dapat kayong mag-follow up. Magpunta po kayo sa inyong mga doktor. Tandaan po ninyo na mahalaga na mas maging maalam at maging aware po tayo sa mga simptomas na ito para maagapan yung mas malala pang mga komplikasyon para maiwas po kayo sa mas malalang sakit. Okay, tandaan po natin, lagi ko sinasabi mga ka-listeners na prevention is better than cure. Sana magamit po natin ang ating katawan sa paglilingkod at pagsisilbi sa ating kapwa-tao, higit sa lahat sa ating Panginoong Diyos. Ingat po kayong lagi, mahal ko po kayong lahat. Bye-bye po, and shoutout din po kay Ma'am Mary Ann Ilustrisimo. Sana nasagot ko po ang inyong tanong.